Malayo man, malapit pa rin. Bagamat 8,000 kilometro ang layo ng Pilipinas sa Iran at Israel, ramdam ng bansa ang epekto ng giyera sa naturang rehiyon. Pangunahin rito ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa dalawang nagigiriang bansa. Ayon sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, higit sa 2.2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Kasama na rito ang 700 sa Iran at 31,000 na legal na nagtatrabaho at naninirahan naman sa Israel. Sila ay mga caregivers, engineers, nurse at marami pang iba. Pero higit sa lahat, ang mga OFWs na ito ang pag-asa ng kanilang mga pamilya na narito sa Pilipinas. Nang pumutok ang girian sa pagitan ng Iran at Israel noong June 13, kumilos ang pamahalaan na partikular na ang DFA at ang Department of Migrant Workers o DMW upang magmobilisa at simulan ang repatriation sa mga nais umuwi at umiwas sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, may kabuang 72 Filipinos na ang nakauwi ng bansa galing Israel simula nang tumaas ang tensyon sa naturang rehiyon at simula Oktubre ng taong 2023 o ang simula ng girian naman sa pagitan ng Israel at Hamas, tinatayang 1,405 migrant workers na ang na-repatriate sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon. Noong 30 ng Hunyo, inanunsyo naman ng DFA ang pagbaba ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation sa Alert Level 2 o Restriction Phase. Base na rin sa mga positibong developments sa seguridad sa Israel, sanhi ng ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. We provided the first tranche of financial assistance. This was from the Department of Foreign Affairs. We gave them $1,000 each. And to check on their repatriation. So we'd like to confirm what was mentioned. This early evening at 6:15, they're set to arrive via Ethiopian Airlines from Hong Kong and stop over in Hong Kong because they'll be flown from Djibouti to Addis Ababa in Ethiopia and from there to the Philippines. Now, as for the three seafarers who were injured, actually one has recovered and will be joining the 10 others who were not injured. Sa kabila nito, hindi pa rin maaaring tanggalin ang deployment ban na sa Israel. Ito ang kinumpirma ni DFA USEC for Migration Affairs Eduardo De Vega. Ayon sa kanya, bagamat na ibaba ng alert level status sa Israel, wala pa ring resolusyon sa hidwa naman sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman nananawagan ng Pilipinas ng pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan para na rin sa kapakanan ng daang libong Pilipino na naroroon. But if the ambassador says we go back down to alert level 2, that is still no new deployment. Yeah. The situation is, even if there's a solution like we see with Iran, there's still a conflict with Hamas, with Gaza. But that's why we're calling for long-standing peace. Malayo man ang hidwaan at tensyon, malapit naman sa sikmura ang epekto nito sa mga pamilya ng mga OFWs hanggat hindi sapat ang maayos na trabaho, hindi sapat na pasweldo at tamang benepisyo dito sa Pilipinas, makikipagsapalaran pa rin ang mga Pilipino sa ibang bansa, maipit man sila sa giyera o hindi. Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Karen Oyong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.